Hello, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating Facebook Live sa The Truth About Catholicism. Narito po muli si Brother Mel na maghahayag para po sa katotohanan ng pananampalatayang Katoliko. Ini-invite ko po lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Katoliko sa iba't ibang panig ng daigdig. Saan man kayo naroroon, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, at mapagpalang biyaya, grasya, at pag-ibig ng Diyos ay sumainyong lahat. So muli, ito po si Brother Mel na nag-iimbita at nag-aanyaya sa inyo na makiisa at makasama po para po sa ating pananampalatayang Katoliko. Kung mayroon pang pong mga ibang sekta na gustong pumasok dito na makikipagtanungan po, ulitin ko po makikipagtanungan po. Hindi po yung papasok dito tapos siya lang ang magtatanong, no? Tanungan po, no? Magtatanungan po tayo. Tatanungin niyo po ako tungkol sa aming pananampalataya. Nagtatanong din ako tungkol sa inyong pananampalataya. Na hindi po yung papasok dito ay puro siya lang ang magtatanong. Hindi po ganon. Kung gusto niyo po ng magtanungan ay pagkatapos siya magtanong, ako naman ang magtatanong. Yung mga INC na pumasok dito noong nakaraang Sabado na ang gusto nila ay tanong ng tanong, no? Hindi po pwede yon. Ang dapat po ay tanungan para alam namin kung ano yung talagang bilip ninyo at kami sasagutin namin ang inyong mga katanungan kung ano rin ang aming bilip sa pananampalatayang Katoliko. So, iniimbitahan ko po kayo, ulitin ko po, magtatanungan po tayo. Hindi kayo lamang po ang magtatanong. At sa lahat po ng mga gustong pumasok at gustong mag-join sa aking live tuwing araw ng Sabado, pag Linggo ay pag-awa ng Diyos na mayroon tayong time, pwede tayong ulit mag-live. Kaya sabi ko po, tuwing araw lamang po tayo ng Sabado at Linggo makakapag-live kung mayroon pong mga signal sa mga darating na bukas, no? Kasi Linggo. Alam niyo naman dito, laging nag-aulan. Kaya minsan lang na tayo mag-live at saka pag araw ng Monday to Friday, meron po akong ginagawa sa gabi hanggang gabi po, no? So, muli, iniimbitahan ko po kayong lahat na makisama at makisali po sa ating live para po sa ating magandang usapin, no? Sa pananampalatayang Katoliko. So, kung gusto niyo pong mag-join at magtanong, nandito po si Brother Mel sa lahat ng mga iba't ibang religion na tumutulig sa pananampalatayang Katoliko. Iniimbitahan ko po kayo, no? Unang-una, ayoko po ng yung ad home, no? Unang-una, pagka gumamit dito ng ad home, yun din ang magiging sagot ko sa iyo, ad home din, no? Ganun lang po, no? Kung ano yung gusto mong usapan, ibibigay ko sa iyo. Kung matinong usapan din ang iyong matatanggap, no? Kasi pag magtino akong kausap, tapos yung kausap namin hindi naman matino ng di gusto pala nung ganon, ganon din ang gagawin kong usap sa iyo. So para po sa maayos, maginoo at magandang usapin, respetuhan po ang gusto ni Brother Mel dito. Kaya sino man po na nagnanais na pumasok dito at yung mga nagla-live na mga anti-Catholic dyan na kahit sino ka man, pasok ka dito. Para po nang sa ganon ay malaman natin yung inyong mga pinagsasasabi sa simbahang Katoliko. Good afternoon, Brother Mel, Dan Share. Salamat. So, Fitzgerald, yung mga anti-Catholic na bumabanat sa simbahang Katoliko, papasukin mo dito at baka gusto akong makausap para po nang sa ganon ay maliwanagan sila sa kanilang ibinibintang sa ating pananampalatayang Katoliko. No? Inaantay po natin sila na kung gusto nilang pumasok ay pwede po akong makausap at makatalakayan tungkol sa pananampalatayang Katoliko. No? Yung banat ng banat dyan na anumang religion nun, di ko alam kung anong religion yung Chichester na yun. No? Dito ka mo, no? Sabi mo kay Chichester na banayang banat yung mga 10 utos, tinutuligsa niya about kay Mama Mary, about sa no? Sabihin mo ako yung Katoliko na
Sabi niya, walang naghahamon sa kanya. Ako po, no? Papasukin mo rito si Chester. Sabi mo, pagkakataon niya na magtanong sa akin at ganoon din sa kanyang live. Baka gusto niya ako imbitahan doon, no? Nang sa ganoon ay makausap natin si Chester sa maayos at maginoong talakayan. Ganun din po sa mga iba't ibang kapanalig natin sa mga Iglesia ni Cristo na tumutulig sa ating pananampalatayang Katoliko. Ulitin ko po, magtatanungan po tayo rito, no? Hindi lang po ako ang tatanungin, kundi kayo rin po ang tatanungin namin para malaman namin kung ano yung inyong aral at kung ano rin ang inyong pinananampalatayaan. Ayan, no? So, sige po at naghihintay po si Brother Mel para maging maganda at maayos ang ating talakayan. So, kung meron po kayong katanungan dyan, ay magtanong lang po kayo dyan sa ating comment section. Nang sa ganun ay sasagutin po natin batay sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito, may mga munti akong babasahin sa likod, Biblia. No? At meron din po tayong mga konting referensya dito na ayan, papakita po natin. Ayan, may mga referensya pa rin tayong konti na dala-dala natin dito. Ayan. So, ini-invite ko po kayo na mag-join sa atin. So, yung may lakas loob lang po. Ulitin ko po mag-uusap po tayo sa maayos at maginoong usapin. Sa maayos at maginoong talakayan, no? Para po nang sa ganun ay maging maganda po yung ating pag-uusap. Nakuha lang po ako, abang wala pong nagtatanong, magtatapik po muna ako ng kahit kaunti. Ban Cyril Tabuan is watching. Salamat, no? Sino to? Si Fitzgerald. Okay, salamat. Si Chester, tanong ka, pasok about sa 10 commandments na utos na nasa simbahan sa sinasabi mo. Sige, Chester, pasok ka. Bakit yung tinatanong mo, bakit wala daw rebulto na sinasabi doon? No, pag-usapan natin, Chester, yung 10 utos, no? Tumawid sa po utos, no? Okay. So, salamat at sana po pumasok to nang matuto naman siya kung bakit walang nakalagay doon sa 10 utos ng huwag kang gagawa ng anumang larawan. No? So, para makita natin, no? So, muli, naghihintay po ako dito at tatalakayan po natin yan, Chester, batay sa gusto mong malaman kung bakit walang nakasulat doon na 10 utos yung sinasabi doon. No? Basahin natin na yung 10 utos na sinasabi. No? Babasa tayo ng banal na kasulatan. Ayan. Sabi dito sa Biblia, no? Babasa tayo. Ito. Meron tayo rito ang babasahin na Biblia. Basahin natin. Bakit daw, sabi ni Chichester, bakit daw wala doon yung tinatawag na sa Exodus na huwag kang gagawa ng anumang larawan. Ayan, nasa chapter 20, basahin natin. Basahin natin. Ito ang sabi sa 10 utos. At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito sa sinasabi. Ako ang Panginoon, ang Diyos na naglabas sa inyo sa lupay ng Ehipto sa bahay ng pagkakaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Isa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibabaw ng lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Dalawa. Okay. Okay, dalawa na, no? Pangatlo, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran mo sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking idinadalaw ang katampalasan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sanlilahi ng mga napopoot sa akin. 3 na yon. 4. At pagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. 5. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. Ayan, chapter 7 yan. Walang kabuluhan.
sapagkat hindi aariin ng Panginoon ang walang sala ang bumanggit sa kanyang pangalan at walang kabuluhan. 6. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. 6 na araw na gagawin. Okay, no? Ang Sabat upang ipangiling, 6 na araw na gagawin at iyong gagawin ang lahat ng iyong ginagawa. 7. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyo'y huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw niya ang Diyos anak, ang iyong anak na lalaki ni babae at ng iyong aliping lalaki at babanggitin ng iyong at babae ni ang iyong baka at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. 7. Sapagkat 6 na araw ay gumawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat sa lahat ng naroroon at magpahinga sa ikapitong araw na ito pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at 8. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa at ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. 9. Huwag kang papatay. 10. Huwag kang mangangalunya. 11. Huwag kang magnanakaw. 13. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. 14. Huwag mong iimbutin. Ang dami. No? Kala ko 10. Ang dami oh. Unang-una, para sa mga bumabati ko sa simbahang Katoliko, lalo na kay Chichester, turuan natin si Chichester na kaya po sinabing 10 Commandments sa wikang Greek ay Deka, no? Kaya ginawang 10. Pero kung bibilangin mo, more than 10 yung utos na yan. So, inisa-isa ko, ang dami, oh. Hindi naman lang 10, no? No, hindi lang 10, no? More than 10. Kaya lang po tinawag na Deka yon. Deka means 10, kaya ginawang 10 commandments. Ibig kasi sabihin ng Deka, the Decalogue of the commandments of God, no? Kaya syempre, ang isipan natin pag sinabing Deka means 10. So kung titingnan mo ay hindi lang 10, kung binilangan natin, inisa-isa natin. Kaya itong mga anti-Catholic, bakit daw hindi isinama yung sa 10 utos daw sa simbahan bago ka pumasok, nakikita raw natin. Sinamarize na po yon, kaya absolutely na naging 10. Kaya kung bibilangin mo at wag mong isa-summarize, more than 10. So sana naiintindihan nyo yun, no? Binilang natin ang dami, di ba? So, para ma-in short, ginawang 10 at yung unang-una ni sa nakasulat sa simbahan natin, huwag kang gagawa ako ang Diyos, ang Panginoon, huwag kang magsasamba sa ibang Diyos. Sakop na rin doon yung mga rebulto doon, kasi ang mga rebulto, mga Diyos-Diyosan talaga yan. Kaya nga isinamaris na ng simbahan yung 10 Commandments na mababasa roon at hindi na isinasama doon yung huwag kang gagawa ng anumang larawan. Understood, pag sinabing ako ang Diyos, wala nang ibang Diyos sa lahat. No? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas. Kasama na doon yun. No? Kaya itong ating kaibigan na banat ng banat na hindi alam, pasensya ka na po kayo, medyo maingat yung ating aso dito, no? Probinsya kasi ito. Pagpasensyahan niyo na po kung may background tayo ng kahul ng aso. Maraming aso dito. So, sinamarize po yon para malaman ninyo kung bakit walang nakalagay na gano'n, no? At sinamarize para talagang absolutely na maging 10. Pero kung babasahin mo, hindi lang 10, more than 10 po. So, sana po maintindihan po nila yon. At kung magbabasa tayo ng Biblia, dapat aalamin natin yung context. Bakit sinasabi dito sa 10 utos sa mga Israelita na wag silang gagawa na anumang mga larawan ay inanyuan na nasa langit, nasa lupa. Dapat malaman nitong ating mga anti-Catholic na nagblablag at bumabati ko sa simbahan. Alipin sila, no? Alipin sila sa Ehipto ng ilang taon. At sa paloob ng ilang taong pagkakaalipin nila sa Ehipto, ang Ehipto ay sumasamba sa 2,000 plus na mga Diyos-Diyosan. Na? Kaya yung nasa langit na Diyos, yung bituin, yung buwan, yung araw, yung mga hayop, sinasambayan ng mga
Ehipto during that time na nakikita ng mga Israelita na yun ang ginagawang Diyos ng mga Ehipto. Kaya nung ito'y nilabas na ating Diyos na si Yahweh sa Old Testament, nagbigay siya ng kautusan sa mga Israelita na huwag kayong gagawa ng anumang larawang nasa langit, nasa lupa o gumagapang sa lupa. Ultimo yung buaya, ultimo yung mga leon, yung mga nakikita niyo yung mga drawing ng mga Diyos nila yon ng mga Ehipto, yung may mga ahas na, may ahas pa nga dito yung Ehipto, Diyos din nila yon, no? Kaya yung ahas na yon na pinaniniwalaan Diyos ng mga Ehipto ay kumakatawan niyon at sumisimbolo na iyon ay nagbibigay ng buhay sa mga Ehipto. Pansinin ninyo, nung nilabas ang mga Israelita, di ba? Inilabas ng Diyos ang mga ng Diyos ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoong si Yahweh, at itong si Yahweh sa Josue yon ay nagpadala ng mga makakamandag na ahas na marami na natutuklaw. Bakit sinabi kay Moses na gumawa ka ng larawan ng tansong ahas? Ang dami-daming larawan na papagawa. Bakit tansong ahas ang pinagawa kay Moses? Kung titingnan natin sa Ehipto, ang ahas ay sumisimbol sa kanila na nagbibigay buhay sa mga Ehipto. Kaya ang ginawa ng Panginoong Yahweh, sinabi kay Moses, gumawa ka ng larawan ng tansong ahas. Lahat ng matuklaw doon tumingin ay hindi mamamatay. Kasi simbolo ng tansong ahas na kanilang nalaman sa Ehipto ay nagbibigay ito ng kagalingan at buhay. Ganun po ang context kung magbabasa tayo. Hindi yung banat lang tayo ng banat sa Katoliko. At sa Katoliko po, wala pong ibang Diyos ang Katoliko at wala pong Diyos-Diyosan na makikita doon sa loob ng simbahang Katoliko. Halimbawa, sa likod ko, may ribulto ako dito ng mahal na Birhen Maria. Hindi po yan Diyos-Diyosan. Yan po ay icon. Meron pa nga sa kabila din. Ayun, meron pa akong isang doon. Ayun, no? Our Lady, yung tinatawag na Christian, no? Mary Help of Christian, no? So, wag po tayo magbibintang nang wala tayong kaalam-alam kung bakit meron ganun ang simbahang Katoliko. Ang tunay na Diyos-Diyosan po, yung hindi talaga nag-i-exist ayon sa Biblia. Okay. Hello, Brother Mel. Kumusta na kayo, sis? Okay. Mabuti naman ako. Okay. Okay. Adrian Amorte is watching. Salamat sa lahat ng mga nanonood. Kaya kung meron po kayong katanungan para sa pananampalatayang Katoliko, pwede po dito. Kaya yung bumabanat kung bakit daw wala doon yung wag kang gagawa na anumang larawan, no? Nasa langit, nasa lupa. Chichester, bilangin mo yung 10 commandments, hindi yan 10 na absolutely 10, hindi. No, marami yan. Isinamarize lang din ng simbahang Katoliko, kaya naging 10 yung nakasulat doon. Pero kung bibilangin mo, no? Hindi lang po 10. Kaya lang tinawag na 10 dahil sa salitang deka, no? Doon po yung kinuha yung salitang 10 sa salitang deka, means 10. Pero hindi po 10 po iyan. At kung titingnan mo yung kautusan ng mga Israelita na 613 yan, yung Mosaic Law na ibinigay sa kanila, no? Ang dami rin nun. Kaya itong ating mga anti-Catholic, banat ng banat, wala namang knowledgeable about doon, okay naman ako dito. Okay, salamat, no? So, wala namang knowledgeable sa banal na kasulatan, may mabasa lang at ibibintang. So, yung mga nagbibintang sa simbahang Katoliko, yung mga nagpaparatang, nandito po si Brother Mel. Willing po kayong kausapin ni Brother Mel, no? Para po nang sa ganon ay matuto po tayo. Ayan, no? Nang sa ganon ay meron tayo mapag-uusapan dito. Ayan, salamat po at sa mga nandito. So, inihintay po kayo ni Brother Mel. Okay, salamat po sa maraming nanonood sa atin. At kung mayroon po kayong katanungan, ay sasagutin natin. Wag puro anggi, yabang mo no? Pakinggan mo, may mapulot kang aral. Raymond Gerald Sampang is watching. Dito po, basta maayos at maginong talakayan, bibigay ko po sa iyo, no? Kung ano man ang gusto mo. So, wala lang po yung puro angas-angas lang dyan sa pagla-live. Patunayan natin na yung binibintang. Okay, magbibigay tayo tungkol naman sa
pananampalataya, yung pagbibinyag o bautismo ng simbahang Katoliko. No? No? Na bakit daw tayong mga Katoliko ay hindi raw tayo nagbabautismo ng lubog o yung tinatawag nating immersion, no? Unang-una, sa lahat po ng mga anti-Catholic, hindi lang po immersion ang ginagamit namin at meron din po kaming immersion o yung sinasabi nating paglubog. Yun po ay ginagamit namin yon sa mga adult catechism na gustong magbalik loob sa simbahang Katoliko at ginagamit po namin yung immersion na yon. Kaya nga yung ibang simbahan mayroong mga baptismal font, no? Yung iba wala, ang ginagawa, binubuhusan. Meron kaming paglulubog na ginagawa, lalo-lalo na dito sa probinsya, no? Sa may tabing ilog, may simbahan doon at may adult catechism, inilulubog po yun, no? Okay. At meron din kaming winiwisikan, no? Meron din. Halimbawa, ang magpapabinyag ay napakarami. Halimbawa, araw ng linggo. Ang magpapabinyag ay 100. Ang tagal na seremonyas yun. So, ang ginagawa ng ibang mga pare, dahil napakaraming bibinyagan, kumuha po ng tubig na holy water at iwiniwisik. Binibinyag ko kayo at binibinyagan kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Kaya po, meron din kaming pagbibinyag ng wisik. At doon din po, meron kaming tinatawag na pagbubuhos. Yan po ay mayroong mga matibay na batayan at talata sa Biblia na may gumagamit ng wisik at lubog, no? At ganun din po yung puring. Good afternoon, Fred Gifaya, watching from Makati. No? Salamat, Fred Gifaya, sa lahat. So, okay, wisik. Ayan. Mayroon bang wisik sa Biblia? Basahin natin kung mayroong pagwiwisik na gagamitin. Okay, no? So, ayon dito sa numeros o numbers o bilang. Ayan, basahin natin, no? Basahin natin. Okay, basahin natin dito sa Exodus. Basahin natin, hanapin natin. Ano sinabi ko? Yung bilang o numeros. Basahin natin. Ayan, basahin natin ha. Numeros chapter 8 verse 7. Ayan, basahin natin. Okay? Ano sabi dito? 8 verse 7. At ganito ang gagawin mo sa kanila upang linisin sila. Iwisik mo sa kanila ang tubig na panglinis ng sala at kanilang paraanin ang pang-ahit sa buong laman nila at laban nila ang kanilang masuot at sila'y magpakalinis. Mayroong wisik ng tubig na maglilinis. Kanya sa Old Testament, may pangwisik ng tubig na panglinis, no? Panglinis ng sala. So, biblical po ang ginagawa ng simbahang Katoliko kapag tayo ay nagbibinyag o nagbibisik. Sabi nga, ang tubig ay larawan ng bautismo na nagliligtas sa atin. Ito isang pangako at hindi ito ay isang paglilinis ng ating katawan, kundi ito ay isang pangako ayon sa unang Pedro yan, no? So, doon natin makikita na meron palang wisik na panlinis ng kasalanan na tubig. Ang sabi nila, wala daw wisik-wisik. Okay? Okay, another. Winisikan uli. Meron bang wisik? Basahin uli natin mga kapatid, ano? Na yung mga bumabanat sa simbahan, kung meron kayong libro, ay magbabasa tayo. Ang sabi dito sa Ezekiel, kung meron kayong Bible dyan, no? Ezekias or Ezekiel. Ang binabasa ko po ay Bible po na nandito. Meron akong isa pang na binabasa. Okay. Ang sabi dito sa Ezekiel, basahin natin. Sa mga anti-Catholic po na gusto magtanong, pwede yun. Ezekiel chapter 10. Chapter 10 verse 36. Ezekiel 36. Sorry. Chapter 36. Ulitin po natin. Ezekiel chapter 36 verse 25. Ayan. Ang sabi dito ay babasahin natin. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo, at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan, at sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan lilinisin ko kayo. So, ang linaw, no?
ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosang lilinisin ko kayo. Sa Old Testament to, meron palang wisik ng paglilinis. So makikita natin, no, na itong mga anti-Catholic ay wagas kung bumatikos na wala daw wisik sa Bible na panlinis na ginagamit yung tubig. Meron po. No, meron na tayong nabasang wisik. Okay, no? Okay. Buhos naman. Meron bang buhos? Meron bang buhos? Kasi yung mga bata binubuhusan. Okay. So, basahin natin sa banal na kasulatan. Okay. Basahin natin sa sulat ng ating propetang si Isaiah. Basahin natin, ha? Kung meron bang buhos. Anong sabi ng prophet Isaiah? Sa chapter 4, verse 3. Ayan. Basahin natin, no? Salamat po sa 16 na nanonood. Sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw at ang mga bukal ng tuyong lupa na lupang aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, lahi at ang aking pagpapala sa inyong suwi. Ayan, malinaw, no? Ibuhos. Sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw at ng mga bukal ang tuyong lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyong lahi at ang aking pagpapala sa inyong suwi. Sa lahi yan. So, merong buhos, merong wisik, no? So, kaya nga yung mga anti-Catholic ay ini-invite natin, no? Kung para mapaliwanagan natin sila sa mali nilang bintang para sa atin. Bakit yung mga bata daw binibinyagan? Sabi nila, kinakailangan daw ang bibinyagan ay may pananampalataya. No? Dapat daw tuturuan muna. Kung babasahin natin kung yung unang utos ni Jesus, no? Sabi daw nila, hindi pa pwedeng binyagan ng bata kasi wala pang pananampalataya yan at wala pang alam yan. Sabi gano'n, kinakailangan pangaralan muna. So, tingnan nga natin yung sinasabi ni Jesus, kung gano'n na basahin natin. Ito. Ang sabi ni Jesus, ito po. Basahin natin, ha? Wait lang. Okay. Sabi rito, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismohan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. Lahat ng bansa, ibig sabihin lahat ng tao to. At ituro nyo sa kanila ang kanilang ganapin. Ang nakalagay dito sa 19, babautismohan ang lahat ng tao at pagkatapos, doon tuturuan. Nakita ninyo? Sa kanila, turo muna bago bautismuhan. Pero ang sabi ni Jesus sa 19, dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa at sila'y inyong mga bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Bautismo muna. Pagkatapos sa 20, tuturoan na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na inutos ko. Sa 19, bautismo para sa lahat. Sa 20, tuturuan. Uunahin yung bautismo, tuturuan. Sa ating mga anti-Catholic, turo muna bago bautismo. Kaya yung bata, ine-echepera nila. Di ba? Pero dito, turo muna. Turo muna ba? Hindi, bautismo muna. Okay, wagas na papuri. Totoo yun, no? Nandoon yun. Ang bata ay mapupuri. Hindi lang po doon, no? Raymond Gerald Sampang. Ang sabi doon na, ang sabi doon ng hinahanap ko, yung bata may alam yan, no? Mateo 18:1-6, basahin natin sa Biblia, no? Meron akong Biblia dito, basahin natin. Okay, basahin natin. Na sabi nila wala daw pananampalataya yung bata ayon sa kanila.
So, malalaman natin kung wala nga ba. Sabi na wala pa naman pananampalataya. Ayan, basahin natin ang ating Biblia dito. Okay. Meron akong mga, ayan, basahin natin, no? Basahin para mas maganda. Wala naman pananampalataya daw yung bata ayon sa kanila. Tingnan natin kung wala. Ayon dito sa Tagalog, ang mabuting balita o ang magandang balita Biblia na magandang balita Biblia. Meron tayong mga Bible sa likod. Basahin natin. Ayan. Sa Mateo. Ayan. Sa Mateo, basahin 18. Ayan. Mateo 18. Basahin natin. Mateo 18, chapter. Na mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa karya ng langit? Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa harapan at sinabi, tandaan ninyo kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa karya ng langit. At ang sino man nagpakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa karya ng langit. Ang sino man tumatanggap sa isang batang katulad na ang alaala sa akin at ako sa'yo tumatanggap. Mas mabuti pa sa isang tao na siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking giling na bato at ihulog sa kalaliman ng dagat kasi siya'y maging sanhi ng pagkakasala sa maliliit dito, bata ito ha, maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Yung maliliit na bata pala may pananampalataya ayon kay Jesus. Pero ayon sa mga anti-Catholic, wala daw pananampalataya. Di ba? Dito natin makikita na itong ating mga kaibigang mga separated brethren, no, ay wagas no, wagas kung bumana sa simbahang Katoliko pero hindi naman nag-aaral at nagbabasa ng Biblia. Sabi pa nga ng iba, no? Ang sabi pa nga ng ating mga anti-Catholic, ng ating mga anti-Catholic, si Kristo raw ay bininya o binautismo ni John na malaki na. Ayan. Na malaki na. Ayan. Wala naman tayong tutol. Meron nga tayong adult baptism. No? Sabi niya, no? Nilubog daw si Kristo. Basahin natin, ha? Nilubog kasi ito yung ginagamit nilang talata. Basahin natin na si Kristo ba ay inilubog. Ayan. Basa tayo na si Kristo daw ay inilubog. Kaya ang ginagamit nila ay immersion. Okay? So, basahin natin yung 15. Ngunit pagsagot ni sinabi sa kanya, hayag, Mateo chapter, John 3:15 ba? O John 3:15. Okay. Hindi pala Mateo, John 3:15. Ayan. John 3:15 ba yun? Yung binautisman si Kristo. Basahin natin. Okay, John 15. Saan ba yung binautisman si Kristo sa Jordan River? Okay, basahin natin. Hanapin ko lang yung talata po. Okay. Na si Kristo ay bininyagan, no? Sa Mateo 3:15 ba yan? O John 3:16? John, Mateo. Tingnan natin. Hindi ko na kasi magkanong natatandaan. Ayan. Basta tingnan natin muna dito sa 3:15 ng Mateo. Ayan. Basahin natin. Basahin. Ayan. 16. Sa 16. Mateo 3:15 to sa 16. At nang mabautismo si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito nangabuksan sa kanya ang langit. Nang binautismohan si Kristo ayon sa Mateo 3:16, umahon sa tubig. Walang sinabi nitong lumubog. Walang sinabing nilubog. Di ba? Okay, no? Walang sinabi dito nang bautismo si Kristo ay nilubog. Ang sabi umahon. Pwede kang umahon hanggang tuhod. Pwede kang umahon sa pangpang na pinagpuntahan sa'yo hanggang bukong-bukong. Wala rito sinabing nilubog, no? Kasi daw, immerse. Dapat sinabi rito, submerge. Di ba? Ang submersion, talagang yun ang nilulubog.
Immerse, umahon immerse. Ang nilubog sa English, submerge. Tama ba? So, walang sinasabi dito nilubog. Ang sabi dito, umahon. Sabi niya, hindi brother, nilubog si Kristo dyan kasi nga ay umahon. Ulitin ko po, wala pong nakalagay dito kung gaano kalalim yung tubig na pinagbautismuhan sa Ilog Jordan. Ayan, no? Okay. Ang Ilog Jordan, para sa, ayan, gagamit na tayo ng geography para matuto tong ating mga separated brethren, no? Mga separated brethren. Ang Ilog Jordan po, ay lumalalim kapag ka po ito ay tag-ani. Ayan, no? Okay. Ang Ilog Jordan po, ay malaki ang tubig sa panahon ng tag-ani ayon sa Bible. Nung binautismohan si Kristo, maraming nagpapabautismo kahiwan, nandoon lahat ng tao, hindi po yung tag-ani. Dahil pag tag-ani po, ang lahat ng mga Israelita o ng mga Hudyo, gumagapas sa kanilang bukirin. So, hindi po yung tag-ani. Kasi pumunta sa kanyang lahat at nagpapabautismo sa Ilog Jordan, hindi po yung tag-ani. No? Kasi pag tag-ani, uunahin ng mga Hudyo ang kanilang hanap buhay. Kaso hindi po yung tag-ani, kaya hindi po malalim ang tubig Jordan doon. Ayon sa Biblia, paglaki ng tubig sa Jordan ay panahon ng tag-ani. Basahin natin. Hindi tag-ani nung binautismohan si Jesus kasi lahat ng tao nandoon at nagpapabautismo sa kanya. Kung tag-ani yon, maniniwala pa ako sa inyo na malaki talaga ang tubig doon. Pero hindi po tag-ani yun. Dahil sa tuwing tag-ani, meron silang feast day ng Harvest Festival na umaani sila. Doon pa lang po lumalaki yung tubig at wala sila dapat magpabautismo kanyan, kundi nasa bukirin sila. Wala sila sa bukirin dahil hindi po yung panahon ng tag-ini. Ang panahon po ng tag-ini, dalo na po lumalaki ang tubig ng Ilog Jordan. Basahin natin. Kaya itong ating mga separated brethren na to ay tuturuan natin ng tama. Okay. Okay, no? Nakabasa lang na umahon, ibig sabihin nilubog na. Basahin natin sa Biblia, sa Old Testament. Sabi dito sa talata ng Josue 3:15. At nang dumating Josue 3:15 at nangyari na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng saserdote ay nagdadala ng kaba ng Panginoon ng buong lupa ay tumigil sa tubig ng Jordan, na ang tubig ng Jordan ay mahahawi sa makatuwid, bagay ang tubig na bumabaling mula sa itaas ay mag-iisang ahon. Okay, 15 na po sa 13 na ako bumasa, sa 15. At nang dumating sa Jordan ang may dala ng kaban at ang mga paa ng mga saserdote nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat ng iyong pangpang sa buong panahon ng tag-ani. Malalim ang Ilog Jordan sa pag-ani. Okay. Kaya malabo pa sa sabaw ng puset na malalim yung Jordan at sasabihin yung nilubog. Okay, hindi po yung tag-ani. Dahil sa tag-ani, malaki ang tubig sa Ilog Jordan. Ayon sa Josue chapter 3 verse 15. Kaya sabi, umahon si Jesus nang siya'y mabautismuhan. Pwede kang umahon hanggang tuhod. Pwede kang umahon hanggang bukong-bukong. Pwede kang umahon hanggang baywang. No? Wala naman doon nilubog. Okay. Pero sa inyo nilulubog, okay lang naman. Ilubog ninyo, walang problema. Huwag nyo lang lulunurin. Saan ba maraming tubig? No? Doon sa sinasabi sa Enon. Okay. Pansinin ninyo, binautismo si Kristo sa Ilog Jordan. No? Kung malalim yon, bakit nakatawid si Kristo sa ibayo ng Jordan? Wala namang sinabing yon ay lumakad siya o lumangoy. Basahin natin. Nang binautisman siya, basahin natin. Yung Ilog Jordan, dilakaran niya ngayon eh. Basahin natin. Basahin natin para naglakad nga sa kabilang ibayo. Basahin natin, no? Para sabi dito, at palapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad at binagyan sila ng kapahamalaan sa bansa.
no? Mateo, sa ano pala, Marcos pala, Mateo pala binabasa ko. Marcos pala, Marcos, sorry. Marcos 1:10. Ayan, 10:1. Anong sabi dito? At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang mamimikis katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain. Sorry. Sa 7 ang basa ko. Marcos 1, Marcos 10. Tignan nga natin dito sa ano. Tumawid siya sa ibayo ng Jordan. Hanapin natin. Mali yung nabasa ko pala. Sorry, no? Tao lang. Okay, Marcos 10:1. Basahin natin. Okay. Marcos 10:1 ng mabuting balita, Biblika. Marcos 10 pala yung nabasa ko eh. Marcos 1 pala yung nabasa ko. Marcos 10:1. Okay. Sabi dito, Marcos 10:1, chapter 10. Marcos chapter 10. Ayaw mag-click yung chapter 10. Ayun na, 10:1. At siya'y umalis doon at pumasok sa hangganan. Marcos 10:1 po. At siya'y umalis doon at pumasok sa hangganan ng Judea at sa dako paroon ng Jordan. At ang mga karamihan sa muling nakipisan sa kanya. At ayon sa kanyang kaugalingan ay muling tinuruan siya nila. Okay, sa iba yun, iba. Sa mabagandang balita, Biblia natin babasahin. Pag-aalis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng ilog Jordan. Nakatawid. Walang sinabing lumangoy. Walang tulay doon para makatawid. Walang bangkang ginagamit para tumawid. Therefore, mababaw yung ilog Jordan dahil nakatawid si Kristo. Walang sinabi roon na naglakad siya sa ibabaw ng tubig, sa dagat yun. Dito, pag alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng ilog Jordan. Nakatawid. Nakatawid. Mababaw ang ilog Jordan, no? Mababaw. Bakit? Bible na rin ang nagpatunay na mababaw talaga doon. Lumalalim lang po yun panahon ng tag-ani. Kaya pwede silang magbautismo roon na bubuhusan nila. Kukuha ng gano'n, bubuhusan. Di ba? Tingnan mo yung mga ibang mga depiction ng mga artist na unang depiction. Nung mga drawing nila, hindi nilubog si Kristo. Kung merong depiction na binubuhusan siya na dyan sa ulo, doon sa ilog Jordan, binubuhos yung tubig na gano'n sa kanya. Wala doon yung sinasabi niyang nilubog. Wala. Sa lahat ng mga depiction ng mga sinaunang mga painting, wala. Binubuhusan si Jesus Christ ni John doon sa ilog Jordan. Nakatawid naglakad Pag alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng ilog Jordan. Nakatawid. Walang sinabing naglakad sa ibabaw ng tubig Jordan. Walang sinabing sumakay ng bangka. Walang sinabing lumangoy. Di ba? So, di natin makikita na itong ating mga separated brethren. Saan malalim ang tubig? Kaya nga si John po, lumipat ng pwesto na kanyang pinagbabautismuhan. Kasi nga yung ilog Jordan, talagang mababaw talaga yon. Kasi kung malalim ang ilog Jordan, that time hindi nalilipat si John the Baptist para magbautismo sa ibang lugar kasi marami ng tubig yung Jordan. Ito basahin natin. Lumipat siya sa John, no? Kasi doon niya talaga gusto niya yung yung maraming tubig. Basahin natin yung sinasabi sa Biblia. John chapter 3 verse 23. Ito, basahin natin ha. Ayan. At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig, at sila'y nagsiparoon at nangagbautismuhan. Kung saan maraming tubig, kaya nga siya lumipat na nga siya sa Enon, kasi yung Jordan River, mababaw po doon. Lumalalim yun ay sa Diyos kapag tag-ani. Pag tag-ani po, ang mga yung tinatag na Feast of the Harvest, Harvest Festival, hindi sila makakapagpunta kay Juan kasi pupunta sila sa bukid dahil feast day ng harvest ng kanilang pag-aani yon. Kaya during that time, nang binabautismohan si Kristo, hindi po yon malalim ang tubig Jordan. Kasi po, nandoon lahat yung mga sumusunod kay Juan, nagpapabautismo. Kasi kung yan ay malalim at yan ay araw ng pag-aani, uunahin nila yung trabaho nila. Dapat matututo tayo, no?
Ngayon kung sasabihin yung nilubog, wala na kaming problema yan, no? No, kasi meron din kaming paglubog. Yung wilisik at saka yung puring ay kayo ang namumroblema dyan. Kami, wala kaming pinoproblema sa proseso ng pagbabautismo. Okay. Bro, saan mababasa na si Pablo Pari? Salamat. Okay. Basahin natin kung saan mababasa si San Pablo ay Pari. Okay. Sabi dito sa Roma chapter 15 to 16 to 17. Basahin natin. Sabi dito, 15 to 16. Gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong ipalaalanan kayo tungkol sa ilang bagay, ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos, no? Akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus bilang pari sa mga hentil. Ipinapangaral ko sa kanila ang magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog, nakalugod-lugod at sa Kanya dahil sila ay ginawang banal na ng Espiritu Santo. Ayan, pare, si Apostol San Pablo. Bilang pari ni Kristo, lingkod ni Kristo Jesus, bilang pari sa mga hentil. Pari ang mga apostol. Kung ang inyong pasimbahan o ang inyong kinaanibang mga ibang religion, walang pare, mag-isip-isip na po kayo. Okay, makong maayong hapon, Brad. Maayong hapon po sa imo, no? Si Jonard. Bromel, kasama ba dyan yung mga sanggol? Kasi yung bata, baka 8 years old na yun or mas matanda pa sa 10. Magkakaroon nga ng mananampalataya kasi medyo may alam na din. Kasama. Una-una, Bro Jonard, meron tayong tinatawag na divine faith. Iyon ang grasya ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. At human faith. Dapat alam na, meron tayong human faith at divine faith. Ang bata, may human faith yan. Okay. Yung sinasabi mo na tinanggap si Kristo at ay bigyan yun ang grasya ng Diyos. Yung pananampala, yun ang divine faith. Pero ang bawat nilikha, mayroong human faith. Baka hindi nila alam yan. No, yung bata, may pananampalataya yan ayon sa Mateo 18:6 na binasa ko. No? Okay. Kaya nga po, kung titingnan natin yung mga kultura at tradisyon ng mga Hudyo, kapag ikawalong araw ang bata ay naipanganak, dinadala po ito sa templo at tinutuli upang makapabilang sa lingkod ng Diyos. Okay, no? At doon sa lingkod sa templo, pag tinutuli ang bata, no? Tinutuli doon, meron doon sa palangganang hugasan, no? Kung saan tinutuli ang bata at may palangganang hugasan yan. Natural, pag ang bata tinuli at yan ay may dugo, hinuhugasan. Dapat alam niya ng mga ibang sekta na mayroon doong font na kung saan tinutuli ng mohel ang bata o ng pare o ng tatay, no? Na nandoon, minsan tatay tumutuli o yung pare ang tumutuli, no? O yung mohel na tinatawag. Meron doon pong font o yung parang basin nakalagay doon sa loob ng templo na may tubig, hugasan. Kaya pag tinuli doon ng bata at yung madugo, hinubuhusan ng tubig. Doon natin nakuha yung pagmamaraan ng pagbabautismo sa mga bata. Ganun ang tradisyon ng mga Hudyo during that time na kapag ang bata ay 8 araw na natuli, 8 araw na pinanganak, tinutuli po iyon. No? Actually, natatawa ako minsan pag nagsasalita tayo, medyo nababaligtad tayo. Pinupulot to ng ibang sekta, tapos ichachap-chapin o magkamali si brother may mga ganyan, no? So, wag kayong maniniwala sa mga gano'n na dinodoktor. Pupulutin nila kung saan tayo nila na medyo nakabaligtad yung sinabi, ikakat nila yun, is pagdidikitin, ipaparinig sa'yo. Wag kayong maniniwala, ugali na nila yan. Paalala lang, hindi lahat ng naririnig pinaparinig sa inyo, lalo-lalo na sa mga kapwa kong mananampalataya na kinachap-chap yung mga sinasabi, pinagdidikit-dikit para patunugin na yun daw talaga ang literal na sinabi natin. Bagamat tayo ay mayroon tinatawag na sleep tongue o nadulas yung dila natin, hindi ibig sabihin nyo na tama na agad at pagdudugtong-dugtongin at pagkachap-chapin at i-edit para palabasin na maling-mali yung sinasabi natin. Ugali po nila yan. Huwag kayong maniniwala dyan. Sa ikawalong araw, ang bata tinutuli ng mohel at hinuhugasan po yan. Kaya sa templo, pansinin niya, magbasa kayo, may malaking parang palanggana na hugasan na mayroon lamang tubig. Doon po tinutuli yung bata.
at napapabilang sa bayan ng Diyos. Ganun din po sa batang o mga bata o sanggol na kapag ito bininyagan, mapapabilang na sila sa bayan ng Diyos at sila magiging ganap na Kristiyano. Ganun din sa mga Hudyo, kapag tinuli sila mapapabilang sa bayan ng Diyos at sila mapapabilang sa pananampalatayang Judaism. Dapat alam po nila yan, no? Okay. Sabi ng iba, wala naman daw batang nabautismuhan sa Biblia eh. Wala namang bababasang bata nabautismuhan sa Biblia. Sabi ng ating mga separated brethren. Tingnan natin kung meron ba o wala. Okay. No, basahin natin dito sa Exodus. Okay, no? At nang malaman natin kung wala bang bata. Okay, wala bang bata na bautismuhan doon? Basahin natin dito. Basahin. Okay. Ito na po, no? Basahin natin. 37. Okay. Sabi dito, basahin natin ang sabi. Exodus 12, 37. At ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang Sukot, na may 600,000 babae na naglalakad, bukod pa ang mga bata. Yung mga angkan ni Israel na pinalaya ni Yahweh sa pagkakailipin sa mga Ehipto ay 600,000 lalaki, 6,000 na lalaki, no? 6,000 at na bukod pa sa mga babae, hindi sinabay yung mga babae rito. So siyempre, itong binanggit dito ay lalaki lang at saka yung mga bata, bukod pa ang mga bata. Pero hindi lang puro ito lalaki, may bata. Siyempre, may mga babae rin dito. At dito, siyempre, sa paglabas sa ito, imposibleng walang sanggol dyan. Kasi may bata eh. Imposible yan. Sa 6,000 na yan na lalaki, na walang mga asawa yan na babae, imposibleng walang sanggol. At may binanggit niyang bata. Ang sanggol ay isang bata, infant, no? Matatawag. Ano nangyari dyan? Sabi sa ulitin ko ha, at ang angkan ni Israel ang naglakbay mula sa Rameses hanggang Sukot na may 600,000 lalaki na naglalakad, bukod pa ang mga bata. May bata, tapos may mga lalaki, no? Na 6,000. So kung yung 6,000 na yon, may mga kasama rin mga babae doon, di lang natin alam kung ilan, napakarami. So syempre may mga asawa doon at may mga anak din na mga bit-bit yon o mga sanggol na ano, no? Ano nangyari doon? Okay. Di basahin natin kung ano ang nangyari doon. Okay, basahin natin sa Korinto kung ano nangyari dyan. Sabi dito sa Korinto, basahin natin. Chapter 10. Ayan. Sabi dito, mga kapatid, sabi, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay sa pagtawid sa dagat na pula. Ito yun yung binabanggit ko sa Exodus, no? Na ang sabi dito, no? Sa 37, ang angkan ng Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang Sukot na may 600,000 lalaki na naglalakad, bukod pa sa mga bata. Sinalaysay ngayon ni San Pablo kung ano nangyari doon. Sabi dito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyayari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap, no? Sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Sabi ninyo, walang batang nabautismuhan sa Bible. Meron, no? Mga bata, 6,000, mga kalalakihan, bukod pa sa mga bata. Siyempre, may mga babae pa dyan, hindi lang binanggit. Kasi kaya lalaki lang ang binanggit. Ang mga Israelita at patriarka sila, no? Kaya puro lalaki lang ang nililista nila. May mga babae din dyan, hindi lang lalaki ang lumabas na 6,000. Siyempre, may mga babae din dyan at hindi lang binanggit kung ilan yung babae. Pero, meron yan mga asa-asawa yung iba dyan. So, marami yan. Hindi lang yung 6,000 kasi may kasama pang mga bata. At syempre, mga anak yan, may mga babae dyan. At imposibleng walang karga-karga yan.
Imposible walang mga karga-kargang bata yan. Ano sabi ni ano, no? Silang lahat, ulitin ko, 37. Ang kanang Israel ay nagdakbay mula sa mula sa Rameses hanggang Sukot, na may 600,000 lalaki na naglalakad, bukod pa ang mga bata. Sa Korinto, sinalaysay ito. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. Noong panahon ni Moses, silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moses. Meron pong nabautismo ang bata. At ang bata, tao yan. Sabi ng ibang sekta, hindi raw tao yung bata. Basahin nga natin kung hindi ba tao yung bata. Tingnan natin, yung sanggol. Okay. Sabi nga, di ba? Sa bibig ng mga sanggol, ay lumalabas ang wagas na papuri. No? Ando doon yan, no? Mamaya na natin babasahin, no? Kasi kung di ka makapagpupuri sa Diyos, wala kang pananampalataya. Ang bata, sa bibig ng mga paso sa sangguing sanggol, lumalabas ang wagas na papuri. Kung yun ay walang pananampalataya, bakit sabi ni San Pablo, nakakapagpupuri ang mga bata? Mamaya babasahin natin yan, okay? Yung bata ba, tao ba? Kasi sabi na hindi raw tao yung bata, sabi ng ating mga separated brethren. Basahin nga natin sa Biblia kung ang bata ba ay hindi tao, okay? O yung sanggol hindi tao. Basahin natin sa Juan, John. Basahin natin sa John. Pasensya na kayo. Ayan, John chapter 16. Chapter 16. John chapter 16. John chapter 16. Verse 21. Tingnan natin. Sabi dito, 16:21. Okay. Ang babae, pagka nanganak, ay nakalulumbay sapagkat dumating na ang kanyang oras. Ngunit pagkapanak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkakapanganak sa isang tao sa sanlibutan. Ang sanggol, tao. Ayan sa Biblia, hindi ko yan sasabihin ng ibang sekta. Hindi, yung sanggol, hindi pa naman tao yun. Sabi ng Biblia, tao . Basahin natin. Ang babae, pagka manganganak, ay nalulumbay sapagkat dumating ang kanyang oras, ngunit pagkapanganak niya sa sanggol, ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa kagalakan sa pagkakapanganak. Saan yun? Sa sanggol. Sanggol yung pinanganak. Sa isang tao sa sanlibutan. So, yung sanggol po tao, kaya yung nagsasabi yung sanggol hindi tao, ewan ko kung saan yung nagturo sa kanila. Kung sanggol hindi tao. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, John 3, except a man, maliban na lang ang tao, no? Ay ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu. Tao, kasama yung bata doon sa salitang tao. O yung sanggol, ayon sa Biblia, sanggol, tao. Kaya doon sa John 3:15, except a man be born from the waters, he cannot enter the kingdom of God. Pwede silang bautisman. Maliban ng tao, except a man be born from above, he cannot enter the kingdom of God, no? Kinakailangan ng tao ay bautismo sa kinakailangan ang tao ay ipanganak na muli sa tubig at sa espiritu. Kasama po yung bata diyan, no? Okay. So salamat po sa lahat ng mga nanonood natin at sa lahat. At kung mayroon po kayong tanong ay sasagutin po yan ni Brother Men. Okay, meron po kayong itatanong at nang sa ganun ay masagot po natin. Di pa ako nakakapagpagupit, ang haba na ng buhok ko. Pero one day magpapagupit na tayo. So,
Dito natin nakita, basahin natin yung bata ay mayroon talagang wagas na papuri sa Diyos. Kasi ito si Jesus, pumapasok to sa Israel sa Jerusalem. Pinapaanohin niya yung mga nagsisigawan doon. Yung mga nagsisigawan, no? Sabi doon, no? Patigilin mo yan, sabi gano'n. Pero sabi ni Jesus, hindi niya ba nasusulat? Sabi doon. Ito. Tingnan nyo yung papasok si Kristo sa templo, sabi doon. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at tinaboy niya ang lahat na nagbibili. Sa 13. At sinabi sa kanila, nasusulat ang aking bahay, tatagubay dalaginan ng lahat at ginawang yungib ng mga tulisan. Sa 16. Sa 14. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mapilag sila kanyang pinagaling. Datapwat nang makita ng mga pangulong saserdote, ang mga iskriba, ang mga katakang bagay na kanyang ginawa at ang mga batang nagsisisigaw sa templo at nagsasabi, Hosana sa anak ni David, ay nagagalit sila. So yung mga bata sinisigaw si Jesus na Hosana na anak dumarating, no? Hosana, no? Na dumarating anak ni David. Nagalit yung mga punong saserdote. At sinabi nila sa kanya, sinabi ng mga saserdote, ito, narinig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanya, ba ang sinasabi nito? At sinabi ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa na sa mula sa bibig ng mga sanggol at sa mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Sa bibig ng mga sumususo at ng sanggol, may magpupuri po para sa Diyos. Ay may faith ang bata. Kung walang faith yan, hindi yan makakapagpupuri gaya ng sinasabi ni Jesus na mula sa bibig ng mga sanggol at ay sa mga sumususo, no? Ay lubos ang papuri. No? Lubos, gana, perfect. Faith. Di ba? So, kaya itong ating mga super no? Ay natatandaan natin na mayroon yan. Okay? So, basa-basa ulit tayo mga ka-Facebook. Okay. Sabi dito, basahin natin, no? Excuse me po, medyo nagpapausok doon. Basahin natin. Sabi dito, at mula sa pagkasanggol ay inyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa inyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng palataya kay Hesukristo. Mula sa pagkasanggol, alam mo na, nalalaman na. Kaya nga yung bata nakakapagpupuri, sabi ni Kristo, kasi may alam. Di ba? So, itong ating mga separated brethren, inaanyayahan natin, no? Yung mga batikos ng batikos sa simbahang katoliko, banat ng banat sa simbahang katoliko, pero wala namang maibigay, hindi naman matibag-tibag nila ating mga itinitindig dito. At niyayaya nga sila ni brother, pag pumasok ka rito, magtatanong ka at tatanungin ka rin. Hindi yung papasok ka dito tapos tanong ka lang ng tanong, ayaw mo magpatanong, ibig sabihin, takot kang mabisto yung inyong pananampalataya kapag tinatanong ka. Musta po, Brodner? Mabuti naman, Jeneline Magalona Telesporo. Okay, so salamat. Sana po ay nakapagbigay tayo ng magandang pamamahayag tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Kaya kung meron po kayong nais na ihayag natin, sa darating na araw ng Sabado or Linggo, pag may time po ulit tayo, magla-live tayo. So, ito po muli si Brother Mel. Hanggang dito na lang po. At maya-maya mag-live ako sa TikTok. At sa lahat ng ating mga kapanalig at pananampalatayang Katoliko na nagsasabing tindigan ang tama, ipaglaban ang katotohanan, ito po si Brother Mel Chor David Manalili na nagsasabing Viva Iglesia Católica, Ave Maria Gracia Plena, sumainyo ang katotohanan sa pananampalatayang Katoliko. Hanggang sa muli po, at kung kayo po ay may nais na talakayin nating topic
sa araw ng Sabado or Linggo ay gagawin po yan ni Brother Mel sa abot ng kanyang makakaya. So muli, nag-i-invite po tayo hanggang sa ating muling pagla-live sa mga separated brethren natin na gustong matuto tungkol sa pananampalatayang Katoliko. Hanggang sa muli, maraming salamat po. God bless us all po sa ating lahat.